Visions, blurred visions of a girl being chased. Hinahabol siya, natatakot siya, umiiyak, nagmamakaawa sa nais pumaslang sa kanya. Nahuli ang babae at pinatay. Pinagsasaksak ito ng walang awa. The visions were like scenes from a short horror movie, a documentary, dahil totoong-totoo ang itsura na yun. Even the blood, when it splattered, it was gory, it was horrifying, para akong binangungot ng gising. At noong hindi ko na makayanan ng lahat, kaagad akong bumitaw sa kanyang mga kamay, sa kamay ni Danny. And that's when the vision stopped. Saglit akong natigilan. Pinanghinaan ako ng tuhod. Napaupo ako sa silyang nasa gilid ng kamang hinihiga niya. What the hell was that? Ano yung nangyari? Hindi ko pag-aanong nadadigest ang lahat. Napatingin ako kay Danny. Himbing na himbing siya. Parang walang nangyari. Suddenly, nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Yung dating may pagnanasa. Napalitan ng takot ng kakaibang kutob. Sino ang lalaking ito? Bakit nangyari yung nangyari nang hawakan ko ang kanyang kamay? Anong kalokohan ito? Diyos ko. Nangyari ang mga nangyari. Yet ayaw pa rin paniwalaan ang logical kong pag-iisip. Papaano nga bang nangyari? Yung nangyari. How come na yung paghawa ko sa kanyang kamay ay maglulunsad ng maraming pangitain sa aking isipan. At hindi lang basta pangitain, kundi mga violent visions of a certain woman being murdered. Mahirap ipaliwanag. Buong araw akong sinundan ng mga alaala nang nakita ko. Para akong tangang nawala sa aking sarili buong araw. Thanks God nagawa ko pa rin ang mga duties ko as a nurse sa kabila ng lahat. I went home that night, feeling cold kahit mainit ang panahon. I was still nervous. Who wouldn't be after what happened? I tried watching the TV para mawala sa isipan ko ang nakakatakot na alaala. Yet it remained in my mind, like legions of ghosts hunting me. Nagpalipat-lipat ako ng channel sa TV, looking for something fun and colorful to watch. Then I stopped sa news channel. It wasn't an accident, kaya ako napahinto sa channel na iyon. The reason, may nakita ako doon na pamilyar sa aking paningin. The reporter was in front of the screen, telling her audience that a dead body was found, brutally murdered. Sa background ipinapakita ang nagkakagulong mga tao habang pinapaligiran ng biktima ng naturang murder. Nang mai-close up sa camera ang mukha ng biktima, noon ako napakislot mula sa aking kinauupuan. The familiar face graced the screen. This couldn't be. Oh my God, that face. I cannot forget that face. It was the same girl sa vision na nakita ko nang hawakan ko ang kamay ni Danny, the girl who was murdered. Ayon sa balita, pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang katawan. Nangilid ang luha sa aking mga mata, both in agony and fear. Papaanong nangyari yun? Papaanong nakita ko ang pagpapatay sa babaeng ito by just holding Danny's hand? Nakinig akong mabuti sa balita. I even turned to another channel para mangalap ng iba pang impormasyon. The victim's name was Karen. Bang teller si Karen. Dalaga ito. Maganda. Kasing edad ko. Kaawa-awa ang nangyari sa kanya. Walang rape na naganap. Pero yung saksak na natamo niya sa katawan ay mahigit sa 20. 27 lahat, to be exact. What a horrifying way to death. Galit na galit ang sino mo ang pumatay sa kanya. Wala pang suspect sa pagpatay kay Karen. Pero may suspetsa ang mga pulis na si Karen ay biktima ng isang serial killer na gumagala sa Metro Manila. I found out na marami na palang babaeng nagiging biktima ng serial killer na yun, na ang signature na iniiwan ay ang 27 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. 6 na ang pinapaslang sa ganoong pamamaraan. Pang-7 si Karen. Ayon sa investigador na na-interview, posibleng umatake ulit ang killer. Posibleng magkaroon ng pang-8 biktima anytime soon. Just the thought of it made me shiver to the bones. Pero ang higit kong kinakikilabot ay yung katotohanan nakita ko ang ginawang pagpatay kay Karen, pagamat hindi ko nakita yung mukha ng salarin. Nakita ko kung papaanong pinagsasaksak si Karen ng walang awa. Walang habas na pinagsasaksak
hanggang mamatay ito. 27 saksak. At nakita ko ang lahat nang hawakan ko ang kamay ni Danny. Ano ang kinalaman ni Danny sa mga nagaganap na pagpatay? At ako, bakit ako pa ang nakatuklas sa hiwagang ito? Wala pa rin akong magawang pagsabihan ng nangyari. It's too unbelievable. Hindi ko rin alam kung papaano iyon isasalaysay sa iba. When I returned to the hospital for my shift, sa kwarto agad ni Danny ako nagpunta. Lumapit ako sa kanya at pinagbasdan ko siya in a different light now. Kinausap ko siya. Kahit hindi ako sure kung maririnig niya ako. Anong kapangyarihan meron ka? At nakita ko yung nangyaring pagpatay sa babaeng yun. Somehow naramdaman kong si Danny ang susi sa mga nagaganap. Ewan ko kung papaano siya konektado. Yet the mere fact na naisali niya ang isang pangitain sa akin ay pagpapatunay lamang na may relasyon siya sa lahat ng ito. Kung papaano, ewan ko. I am not even sure kung gusto ko ang malaman. I look at his hand, yung kaliwang kamay na hinawakan ko that day. Nakaharap sa aking paningin ang kanyang palad. Parang kamay ng maniki na hindi gumagalaw. Habang tinititigan iyon, nagtatalo ang aking isipan. Should I hold his hand once again? Will I dare to do it again? Handa ba ako sa makikita ko? And what if I saw another murder happening before my eyes? Ano ang pwede kong gawin? May magagawa nga ba ako to stop the murder from happening again? Ewan ko. But my curiosity pushing me to the edge. Sige, hawakan mo ang kamay niya. Hawakan mo ang udyok ng aking mapangahas na isipan. Itinaas ko ang aking kamay. Dahan-dahan, ibinaba ko iyon patungo sa kamay ni Danny na nakahimlay. Unti-unti, dahan-dahan, inilapat ko ang aking palad sa kanyang palad hanggang mag-isa iyon. Nagulat ako. Biglang bumukas ang pinto. Napatras ako at agad tinanggal ang kamay sa kamay ni Danny. An old woman was at the door, looking at me. She must be the mother, si Mrs. Paredes. Kumusta na ang anak ko? Ang tanong niya as she walked towards me. Nasa 60 na marahil ang edad ni Mrs. Paredes. She looked a bit older than her age. Nakayukod na siya at mabagal lumakad. Halos puro puti na rin ang buhok niya hanggang bewang ang haba. Kulubot na ang maganda na yung mukha na puro nunal at pekas na bunga ng katandaan. Mabuti naman po. Ang tangi kong naisagot sa pangungumusta niya habang lumalakad ang matanda sa kabilang gilid ni Danny. Hanggang kailan kaya magiging ganito ang anak ko? May pag-aalala niyang tanong. Hindi ko po masasabi kung hanggang kailan, pero maayos naman po ang kalagayan niya. Maganda rin ang resulta ng mga test na ginagawa sa kanya. Gusto kong usisain ng matanda tungkol sa background ni Danny, lalo na yung tungkol sa naranasan ko nang hawakan ko ang kamay niya. Yet hindi ko alam kung paano sisimulan niyon at kung tama ba ang pagkakataon, kayong alam kong nagdadalamhati ang matanda sa kalagayan ng walang malay na anak. Napakabait na bata ni Danny. Kahit minsan hindi niya ako binigyan ng sama ng loob, kusang pagkukwento ni Mrs. Paredes. Nangiti ako. Mukha nga pong mabait si Danny. Sang-ayon ko. Nasa hitsura niya. Gwapo ang anak ko, hindi ba? Nangiti na rin niyang sambit. Tumango ako. Tunda ng pagsang-ayon sa obvious na katotohanan. Nakakalungkot lang na wala pa rin siyang nobya. Isang bagay na ipinagtaka ko rin noong una. Ganun ho ba? Bakit ho kaya? Si Danny ang mismong may desisyon na huwag magnobya. Noong una ang akala ko, dahil ayaw niyang mag-asawa. Dahil ayaw pa niya akong iwan. Kami na lang ni Danny ang magkasama sa buhay magmula nang mamatay ang kanyang ama. Nanatili akong tahimik habang nakikinig kay Mrs. Paredes, pero hindi naglaon. Natuklasan ko ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang magnobya. Ano mo iyon? May kinatatakutan si Danny. Kinatatakutan na hindi ko maintindihan kung ano. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bigla akong kinutuban. May mga panaginip, mga bangungot na bumabagabag sa kanya mula sa pagkabata. Pero ngayon, nitong mga nakaraang panahon, tumitindi ang mga bangungot, lumalala ang mga bagay na kanyang nakikita. Ho, at ito ay may kinalaman sa mga babaeng sunod-sunod na pinapatay. Nawindang ako sa aking nalaman.
Hindi ako nakapagsalita agad. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ang tanong niya sa akin. Ho, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi kita masisisi. Mahirap paniwalaan ang mga sinabi ko. Paumanhin kung kailangang malaman mo ang bagay na iyon. Wala ho kayong dapat ihingi ng paumanhin. Ang totoo, gusto ko talagang makumpirma ang nangyari sa akin nang hawakan ang kamay ni Danny. Ya't ngayong nalaman ko na, hindi ko sukat akalaing gigimbal sa akin ang katotohanan. Biglang sumama ang aking pakiramdam. Hindi na ako nagtagal sa loob ng silid ni Danny. Iniwan ko silang mag-ina sa piling ng isa't isa. Lumabas ako at nagmamadaling lumakad sa hallway hanggang sa marating ko ang CR. Doon ko hindi napigilan ang pagkalam ng aking sikmura. Nagduduwal ako ng nagduduwal hanggang maibsan ang aking nararamdaman.